Nako, 11 na senador, binira, binalasubas ni Senator SP Cayetano, no? Ito na po talaga ang kinatatakutan ng karamihan, no? Ang ebidensya, no? Na talaga mailitaw ang flood control issue diyan sa mali-malitang pera. At hindi lang ya, kaya nagkakaroon ng pananakot, ha? May hawak na ebidensya, may hawak si Senator Cayetano na ebidensya makapagpapatunay na talaga may pananakot na sa mga senador. Malamang hindi lang to verbal na sasabihin niya, no? May pananakot, ganyan, hindi lang verbal, no? Malamang may konkretong ebidensya na baka may sound audio sound, o baka may video, o kaya naman, baka na-record ng sino man nila Jinggoy o nila SP na sinasabi ng kapwa senador, no? Baka sabihin naman AI na naman, no? Pero alabangan natin, may ibubulga. Sabi ni Cayetano, mga ebidensya na pananakot laban sa mga senador, ibubulgar. Sa mga susunod na araw, option po ang ibang mga pananakot. Sa mga susunod na araw, option po ang ibang mga senador iyon. Maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginagawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. So, napakasimple lang eh. Kayo mga Lenista, mga loyalista, pati mga Leni fanatics o mga dilawan. Hindi naman lahat sa inyo. Magsabi niya kayo sa amin ng katotohanan. Sige niya. Paano niyo mapagsasabi bakit gusto nilang palitan sila Cayetano? Anong dahilan? Sige niya, sa anong dahilan? Alam mo anong pinapaalam nilang dahilan sa mga taong bayan? Yun nga, mababa ang kredibilidad ng Senado dahil kay Alan Cayetano kailangan palitan. Kung kailangan lang pala palitan, mababa ang kredibilidad, ha? Ang rason na yun ay napakababaw. Napakababaw po, no? Hindi sila magkakandara pa para si Bato pahuli, sabay-sabay planderan, tapos nagkakandara pa maapunta sa kanila ang liderato, tapos sunod-sunod ang pagpaparinig nila na may lilipat na sa Monday dalawa, may lilipat na sa amin ganito. Tinatarantan nila ang mga majority. Pinipressure nila ang kabi-kabila, no? Bakit? Bakit kaya? Di ba? Kung ang dahilan lang pala, simple lang, na kailangan may angat ang integridad ng Senado, bakit nila ginagawa lahat yon? Bakit nila pinag-aaksaya ng mga malalalim na komento at malalalim na pahayag yung pagpapalit ng liderato kala SP patungo kala One Bull? Bakit? Isipin nyo nga bakit. Ibig sabihin nyo, ang target nyo ngayon, mapataas ang kredibilidad, pati mga loyalista, pati mga pinklawan, mapataas ang kredibilidad ng Senado? Ha? Samantalang kayo, nung flood control issue, hindi nyo iniisip yan, no? Hindi nyo iniisip na hindi nag-iimbestiga sa flood control issue. 9 na buwan, no? Ito po, mapamarinig nyo, yung sa tingog, na sinasabi, minamadali daw para pagtakpan. Minamadali daw yung Blue Ribbon para pagtakpan ni Senator Marcoleta o nila yung impeachment. Talaga lang, papaliwanag din natin niya kung bakit, no? Pero painggan muna natin ito, si Mr. Trililing dito at sinasabi niya, hindi na siya natatakot kay Senator Dante Marcoleta. Unang-una, wala naman sinabi si Senator Marcoleta na natatakot, kailangan mo siyang katakutan, no? Nagsalita siya ng katotohanan na kung bakit may hawak ang warrant. Maski ikaw hindi mo na, ang paliwanag mo lang kasi hinamon ka ni Bato, kaya kumagat ka sa challenge niya. Di ba? Yun ang mababaw na dahilan mo. Pero kung official, hindi yun. Kumbaga para sa bata, sumagot ka ng pambatang sagot. Hindi siya official na sagot. Di ba? O ito, painggan po natin ang kanyang pahayag bago tayo tumuloy kay Cayetano. Hindi ako dyan, no? Hindi naman ako natatakot dito kay Marcoleta. Pero kung hindi ka natatakot kay Marcoleta, ba't pa sinasabi dyan? Di ba? time and again, Sakat-sakat, sir. Hindi ka naman tinatakot, sir Hindi ka tinatakot, sir. Walang pananakot o hindi mo pwede sabihin kasi na hindi naman natatakot kay Marcoleta. Pag sasabihin mo lang yan, pag may pananakot na sinabi sa'yo si Senator Marcoleta. Pero wala namang pananakot Meron ba pananakot? Yung boses niya siguro ganoon lang talaga para laging galit. Diba? Papatawag ko si ganito. Yan, bakit may warrant siya? May ganun siya kasi alam niyo naman, style niya yon. Diba? Hindi niya pwedeng baguhin yon. Pero sir, kaya nasabi mo word na hindi ako natatakot kay Marcoleta, ibig sabihin may pananakot. Bakit tinanong siya ng media, natatakot po ba kayo? Malamang hindi naman tatanong ng media yun, no? Bakit siya sinabi niya hindi siya natatakot? Sino po ba siya tumatakot sa'yo? Wala naman. Di ho ba? ulit-ulit ko sinasabi na Parang ganito lang yun may batang pumasok sa madilim. Ay, hindi ako natatakot dyan, walang multo dyan, hindi ako takot sa multo. Pero nanginginig na siya. Sana wag kang ganun. doon ako kasi inaamon ako ni Bato di ba? Ngayon, hindi yun utos. Hindi ako inutusan
bato, hinamon niya ako. Ang hamon, pwede mong i-accept yung challenge o Tama. Yung hamon pwede mo i-accept. Yung hamon pwede mo tanggihan. Depende sa ano, sa gusto mong ikasatuparan. hindi. So I Ikatuparan. accepted that challenge. Ngayon na sabi ko nga, itong kung si Marcoleta ay hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya, I will accept that as well. O, tignan mo, yung mga salita niya panghugot ng galit. Yeah? Ito ba yung sinasabi nyo? Di ba? Sabi ko kasi, di ba, kahit sa Biblia, kahit sa science, kahit sa psychology, yeah? Yung mga salita nakakahugot ng galit. Kay Marcoleta, hindi naman nakakahugot ng galit yun eh. Totoo naman, pumunta ka kay Bato, di ba? Inaccept mo yung challenge niya, okay, granted. Pero, ang sinisita niya rito, hindi yung pag-accept mo ng granted. Hindi mo pwede sabihin, mali si Senator Marcoleta na lahat ng papagawa ni Bato, gagawin mo. Now, hindi yun ang ibig sabihin Senator Marcoleta. Read between the line naman, sir. Naging senador kayo eh. Ang ibig sabihin nun, sir, ang sinasabi ni Marcoleta, sa ibig sabihin ng kahulugan, lahat ng sinasabi niya, na bakit ka pupunta doon? Na kahit sabi pagpalagay natin, sinamong ka ni Bato. Ano ka, para kang bata? Ano tayo, parang tayong bata? Di ba? Kung talagang formal ka, huwag mo hayaan mo otoridad. Bakit? Lalabas pa kasi, sir, tama ka na, magiging mali ka pa. Totoo lang, di ba? Payo ko lang tama na yung ginawa mo, halimbawa, magiging mali ka pa. Dahil niya pumunta ka pa doon. Siguro sa mga fans mo, tama ka. Pero sa tamang katwiran, wala, sir. Wala sa katwiran. Di ba? Okay, sir. Update na lang po sa ICC, sir. May info ba tayo na may darating pang mga ibang arrest warrants, sir? Tsak yan, may arrest warrant yan. Hindi papayag ang mga ang mga ito at lahat na ang ICC hindi tayo makipag-ugnayan. Makipag-ugnayan sila. So, ito katibayan yan. Tingnan mo. Kung ang ICC pala ngayon, pwede pa pala at kahit nasa jurisdiction pa tayo at nangyari ng 2011 to 2019 ang krimen. Maghahanap lang pala ako ng matataas na tao na kakasuhan ko. Ng genocide ba yun? Ng ganyan. Kakasuhan ko. Ipapadampot ko sa ICC, pwede pala. Pwede pala. Di ba? Ibig sabihin, ganun sila mga tuwiran. Yes, may darating pa, pero ilang months down the road pa yan lalabas. May info tayo, sir. Yung nadadama ko sa puso niya, yung pananalita niya, galit. Galit. Walang katwiran. Galit. Walang pagmamahal sa bayan. Nakikita ko, pasensya na, nakikita ko sa puso niya. Nakikita ko, kasi kung mahal niya taong bayan, mahal niya, una-una, isasabay niya yung flood control issue. Pangalawa, siyempre, hindi lang si Bato at si Duterte ang papahuli niya. Yung mga kurakot na alam niya, hindi lang sa flood. Napakarami pa. Kung talagang para sa taong bayan siya. No? Nasaan po si Senator Bato? Hindi ko kinakampihan ang mga Duterte dito. Hindi ko kinakampihan. Wala akong pakialam sa mga dapat kung may makasuhan, may makakasuhan. Dito kasi tayo, partas tayo dito eh. Katwiran ang mangingibabaw dito eh, di ba? Rosa, sa the moment. Marami mga leads pero kailangan i-validate ito eh kasi we have to be very sure. But in time, yan? Magkakamali yan. Pag dumungaw yan, arestado yan. Why the Pag dumuwa yung arestado yan. Ganyan sila, di ba? Umaasa sila sa ICC. Ya? Bagong Pilipinas yan. Pag sinabing bagong Pilipinas, unang-una dyan batas. Maayos. Pangalawa yung ekonomiya. Di ba? Pangatlo yung unity ng sambayanan. Kasi kahit anong ayos ng batas mo at anong ayos ng ekonomiya mo, kung hindi nagkakasundo ang sambayan ng Pilipino dahil sa mga pinababayaan mo sila, baliwala yan. Pinaplastic mo sambayan ng Pilipino sa sabi mo bagong Pilipinas. Kalokohan yan. Tandaan nyo. Nagsisimula ang tagumpay ng isang mamamayan, isang pamayanan ng ekonomiya, maging sa mga pananim, palay, lahat. Lahat na yan. Kuryente, tubig, negosyo, business, trabaho, sa pagkakaisa. Tandaan yan. Pero halimbawa, nakita mo, nag-aaway-aaway yung mga ganyan. Hindi maimbestiga, nag-aaway. Pinababayaan mo. Hindi mo sinasaway. Hindi ka naggogobyerno sa kanila. Hindi mo sila ginogobyernohan. Di ba? Buti pa Cisco sa Maynila May mga nagkakamaling konselor niya, ginogobyerno niya O tama na yan, tigil nyo na yan. Di ba? May mga mali doon na opisyal, ginogobyerno niya Di ba? Dito nakakita ko, wala Di ba? Pag doon may naghari-harian sa Maynila, papatawag niya, bakit ganyan ka? Di ba? Dito naghahari-harian ng iba dito, dala pa ng warrant Di ba?
Oh, hindi ba sisisasawayin yon? Citizens arrest ba? Sudden shift, why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa kamera at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka ang iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? Sir, sandali lang ha. Gusto niya kasi palitawin dito, minamadali daw yung Blue Ribbon. Sir, tulog po ba kayo? Sinasabi niyo yan? Nananaginip po ba kayo? Kasi ito lang ha, 9 na buwan po ang lumipas kay Pinky. Napakatagal po noon. Sir, public servant po kayo. Ako naging public servant ako sa mahabang panahon, sir. Ang 1 buwan, sir, napakatagal na. Napakatagal na. 3 buwan nga lang, busit na busit ka na, ID mo, hindi pa nare-release hanggang ngayon eh. Matagal na sa gobyerno yun, sir, sa public servant sa 3 buwan. Lalo investigasyon, sir. Sir, tuwing Mondays naman siguro nadalo kayong flag ceremony, no? O hindi man kayo, mga staff mo, o tuwing Monday sa City Hall o dyan sa asaman kayo sa congressman, sa distrito nyo, nadalo naman siguro kayong flag ceremony, no? Tama? Nanunumpa kayo, no? Nag-ano kayo, anong panunumpa doon? Isisiwalat ang mga katiwalian na nalalaman, di ba? Sa panunumpa na yan, may ganyan kayo, di ba? May ganyan sa bago kayo magsimula ng flag ceremony, di ba? Sir, ang sa akin lang, sir, 9 na buwan po nakalipas, ngayon pang 10 na, mag-11 na, mag-11 months na. Ha? Mula na palitan yung liderato, mag-11 months. Pang 10 months na ngayon, actually 10 months, walang investigasyon na nangyari, sir. So, sir, wag mo sasabihin na pitatakpan yung impeachment, sir, at minamadali. Hindi para sabihin madaliin, sir. 9 na buwan, sir. Hindi po nagmamadali yun, sir. Tanda mo. Ang nagmamadali, sir, yung agad-agaran, itong linggo na to, kailangan maimbestigahan na. Hindi po eh. 9 na buwan na, 10 buwan na po nakalipas, wala pong investigasyon sa flood control issue. Kaya ngayon, sapat na ngayong oras na to para mag-imbestiga. At hindi na pwedeng sabihin na nagmamadali sila. At kulang na nga sa oras, sir. Kailangan na po. Kung wala pong kasalanan kayo, huwag kayong mag-alala. Di ba? Hindi po pala butas to sa impeachment. Matutuloy ang impeachment, sir. Nag-convene na nga eh. It should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. Committee to be chaired by Senator Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, i-isasama niya si Trillanes, DOJ, tsaka NBI to siguro explain their side on Tama. the recent Ako I would, Senate. How would you interpret this development? ako I would, Dito para nagpang-abot, magpang-abot si Marcoleta at si Trililing. Tignan natin, magpang-abot yan dalawa na yan. At sa tingin ko, hindi ka pwede uubra kay Senator Marcoleta. Di ba? Siguro sa physical na lakas mananalo ka siguro. Pisikalan. Pero katwiranan, pressurean, sabihin ko sa'yo, Marcoleta ko. Yeah? I would react Mas matapang ka siguro. Di ba? Trililing. with caution, no? Kasi I'm not so sure how they do their process sa Senate. Pero ang pagkakaalam ko, katulad sa amin sa Kongreso, the one who creates the subcommittee is the mother committee in the plenary. The plenary organizes the mother committee and then Natataranta na, no? Natataranta na sila, no? Ano pa kaya to? Asidre ba? Asidre? the mother committee, kumbaga, ito in this case, the Blue Tsaka Ribbon. ito, mapapansin ko sa inyo, Mapapansin ko sa inyo, bago tayo magpatuloy. Hindi nyo napansin, paski mga pinklawan ngayon, tingnan nyo sa social media, alam nyo naman scroll nyo, lahat nagsasalita kay Marcoleta. Hindi daw legal luminary si Marcoleta, bobo daw sa pagiging lawyer, ang dami nilang sinasabi, of daw si, ang dami nilang sinasabi niya, sobrang dami na paninira, hindi sila makapuntos No, bakit? Matutuloy yung Blue Ribbon Hindi na sila makakapuntos pa. Sabihin ko sa inyo, kaya ang gagawin nila, ibagsak si Marcoleta, i-pressure, siraan, asarin, busitin. Yun lang kaya nilang gawin. Pero yung katwiran, hindi sila makalatag ng katwiran. Totoo lang. Walang katwiran. Yung salita nila malamya. Makikita nyo sa isang tao pag matalino. Yung pananalita niya, hindi lang malalim. May kahulugan yung pananalita niya. Di ba? May pinaguhugutan lagi yung pananalita niya. Pag matalino isang tao. Ay, hindi
Mapapansin mo sa kanila, nangaasar. Piluka, kalbo si Marcoleta, ganyan yung reliyon niya, ganito yung, nangaasar na lang sila eh. Ob-ob si Marcoleta, mas magaling si ganito, o walang silbi si Marcoleta, Chinador, yun na lang, nangaasar na lang sila, pero walang puntos yun. Oo. Di ba? Is supposed to be the one to create the subcommittee. It's unheard of sa House na gagawa ng subcommittee for that purpose. Bakit ayaw yung subcommittee? Bakit? Ito, ini-explain ko pati si Bukol, si One Bull ayaw ng subcommittee. Bakit? Nagulat sila na mayroong subcommittee. Kasi ang inaasahan nila, wala pa, hindi pa pwede magganyan. Di ba? Ang gusto nila, eto, bigyan ko senaryo. Senaryo lang to. Pwede nyo hindi paniwalaan. Huwag nyo paniwalaan. Hindi yan makapag-imbestiga. Dahil bago mag-imbestiga, papalitan sila ng liderato, sila SP Soto. Ay sila SP Cayetano, papalitan sila. Kaya yung Blue Ribbon mapupunta kay kay Pinky. Kaya wala yan. Nagkaroon bigla ng subcommittee. Nagulat sila. Kaya ayaw nila ng subcommittee. Ha? Bakit nagkaroon ng subcommittee? Yari tayo. Hindi pa sila natatanggal. Hindi pa nakakalipat yung dapat lumipat para magpalitan ng liderato. Naku, yari tayo. Yari tayo, may subcommittee. Naku, subcommittee. Illegal yan. Yon. Bakit mo pagdidiinan na illegal yung subcommittee? Nasa batas naman yan. Sige nga, sinasabi nyo sa taong bayan yan para yung taong bayan maniwala talaga na ang subcommittee ay illegal. O, palagay natin illegal. Bakit? Di ba pwede mag-imbestiga na ngayon? Ayaw nyo mag-imbestiga. Bakit kaya? Tanong lang. Kayo sumagot mga kababayan. Ba't ayaw nila mag-imbestiga? And in any case, all of these actions have to be approved on the floor sa plenary. Which I'd like to presume hindi naman sila nag-session mula ng Webes, di ba? So I would want to withhold my reaction on whether it is in accordance with the rules or not. No, kailangan gusto kong antayin until Monday kung how the plenary of the Senate will deal with that. Pero Bakit utalo-utalo kayo? sasagutin ko na rin yung tanong mo. Pareho ako ng katanungan ng marami, no? Na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Bakit, sir? Kailang panahon ang gusto mong gawin yan, sir? 9 na buwan, 10 buwan nakalipas na di naman ginagawa yan, sir. Natapat lang sa impeachment kasi niya matagal ang proseso ni Pinky. At hindi mo proseso, walang ginagawang pag-iimbestiga. So ngayon may Blue Ribbon, sisimulan kagad yan. Ano sinasabi mo, sir, na tinatapat sa panahon na ito? Saan mo gusto itapat yan, sir? Malapit na eleksyon, busy na yung tao, hindi na makakapag-imbestiga? 2029, kung sino na bago na presidente, kung si Sara man o iba, yung ba gusto mo simulan yan, sir? Kailan gusto mo simulan yan, sir? Alam naman natin kung ano at saan Biruin mo, sasabihin mo, trilyon ang nawala. Hindi, ito na lang. Palagay natin si Sara nagnakaw. No? Sige, nagnakaw. Sir, sino sasabay mo? Sino unahin mo? Si Sara na ang nanakaw 600 million o yung 1 trilyon na wala pang 1% doon sa 1 trilyon yung 600 million ni Sara? Sino unahin mo, sir? Sa tingin ko, sasagot niya si Sara eh. O iba naman, isasagot isasagot yung flood control eh. Sir, parehas mo isasabay. Sir ha, parehas. Sir, wag mo lalang-langin to kasi para pag sinabi mo, kailangan pa ba isabay to sa panahon ngayon? Ibig sabihin, minamaliit mo yung flood control issue ngayon. Yun ang ibig sabihin yan. tuon ng atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na Walang alam. Ano ba naman yan, sir? Anong partial report? Kaya nga partial report eh. Diyos ko po. tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Ayaw pirmahan ng minority nila Marcoleta. Si Marcoleta, sabi ng mga vlogger, sabi ng mga iba, si Marcoleta, 1 trilyon kinurakot nila Marcoleta kasi pinagtakpan si Diskaya. Gusto nilang palitawin lahat ng pera na kay Diskaya. At lahat ng pera kay Diskaya, pitatakpan daw ni Marcoleta. At kasabot daw si Marcoleta sa lahat ng korupsyon. Therefore, lahat ng korupsyon sa Pilipinas, 1 trilyon, si Marcoleta ang kumuha. Yun ang gustong ibig sabihin nila. Di ba? Saan ka nakakita ng ganun? hindi ako galit ha.
Ano lang yan, ginigising ko lang kayo para hindi lang bilang isang tagapahayag dito, nagisingin kayo sa inyong kaisipan, kundi maging atentibo kayo sa pakikinig para mas malaman nyo ang katotohanan. No? Kasi ang makikita nyo naman, sa forma pala ng mga pananalita nila, mahuhugisan nyo na eh. May pitatakpan talaga eh. Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa Kamara at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit niyo yun. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa ombudsman, which is the proper forum. And I think... Sir. Yung partial report, sir, walang mga lahat ng pinangalanan wala doon. Tao ni Saldi, si Taldi ang inutugis, di ba nila? Tao ni Saldi ang 18 Marines. Wala ang 18 Marines doon. Wala si Gutesa doon. Tandaan mo. Tao ni Saldi yan, sir. Di ba pag ang isang tao, yun yung asawa ni Bato, isusumpi na ngayon eh. Kasi asawa eh. Tao ni Saldi, hindi mo pa iimbitahan. Mga ex-soldiers, hindi mo iimbitahan. Hindi mo naman tatanungin. Tanong mo lang Huwag mo lang tanungin mo lang. Hindi mo ba tatanungin? Everybody will agree that that is a proper forum, no? The ombudsman at the moment, because cases have started to be filed, hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga babalikan nila lahat yung mga executive agencies para sa hapon sa impeachment. Medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa Hindi sir. Kahit walang manood sa impeachment, kahit adyan naman kayo, nakasubaybay kayo eh. Alam niyo naman kung matutuloy ang impeachment o hindi eh. E di magalit kayo, nila dilima kung di matuloy ang impeachment. Pagalitan mo sila Cayetano, di ba? Itutuloy ang impeachment. Pero sa ginagawa mo ngayon, huwag mo sabihin na binamadali ang flood control issue. Huwag yan, sir. Paul yan. Dito tayo kay Cayetano. The soul of the nation, values. This is very important. So going to the numbers, let's clarify some things about rules. No? Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sa pool ka dito, Pinky. Dati kang ginagalang na ito ni Cayetano. Ngayon, di ba? Kasi mga kaano kayo dyan eh. Katwiran nyo. Ako lang Kung ako araw-araw kaharap ng mga to, hindi uusad sa akin to mga to eh. Sa katwiran. Maniwala kayo, hindi uusad sa akin to mga to. Sa tanong pala, makukuna na sila eh. Matagal ako nag-aral sa buhay ko. Pinag-aralan ko halos talaga sa buhay ko. Hindi lang ako 10 years nag-aral sa buhay ko. Halos 25 years, bata pa lang ako, babasa na ako ng Biblia, nangangatwiran na ako, nag-aral ako ng reasoning, lahat. Nag-aral ako na kung saan nagtatanong ako na hindi mo kaya sagutin. At yung tanong na yon, isang trap lagi. Hindi ako magtatanong na hindi trap. Tandaan niyo yan. Pag ako nagtanong trap lagi, matatrap kayo lagi sa akin. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po or yung plenaryo ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos i-process sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalhin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So saan nagsasabing nagmamadali kami? May 11 pa yan eh. So sabi nila, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about the proposal. Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the Majority Leader and Minority Leader case-per-case basis. So hindi po to blanket na anytime for any reason pwede ka na mag-online. O sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes kay Senator De Lima,
bringing up na po to. Yung ibang nagkri-criticize po ngayon, tingnan nyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Senator Pia reminded me na binabasa niya, ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, they pa-publish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing ito po ay may kinalaman sa impeachment. Why is control important? Because the control, the chairman schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tignan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Imagine, sabihin mo walang mastermind. Kalokohan, no? Sabihin mo walang mastermind. Alam mo kasi ganito yan eh. Chairman ng appropriation, pinagbibintangan mo. Hindi pa bibintangan. Kinakasuhan mo na si Saldico. Nagtatago na nga eh. Anong rason ni Saldico ba't nagtago? Ba't ayaw umuwi? At anong rason ni Saldico bakit siya kumanta at nagturo siya ng mga tao? Anong rason? So, ibig sabihin, hindi lang siya ang makinarya. Kung siya ang tinutukoy na may kasalanan at yung nasa baba niya, isipin niya, ipapaisip ko sa inyong dahan-dahan, ha? Huwag natin paniwalaan muna si Saldico kasi tinuro niya si Marcos eh. Huwag niyo maniniwala kay Saldico muna. Huwag muna. Si Saldico lang tayo. Pati kay Tamba. Huwag niyong idalin muna sa Malacanang. O kaya kay Bonget, wala muna. Ha? Yan ang usapan. Kay Saldico mo tayo. Kung si Saldico pala ang tinutugis nila kasi isa sa mga gumagawa at nakulong na ang Diskaya, sila Bryce Hernandez, nagsusoli ng pera, etc. Bernardo, naging state witness. Sa tingin mo, Pinky, walang mastermind? Kung lahat sila, si Saldico ang nagtatago. Si Saldico tinutugis. Bakit? Kasi isa siya sa mga kumuha ng pera ng mali-maleta. So, ibig sabihin, may mga tao si Saldico. 18 Marines nagdala. At hindi lang 18 Marines, may mga staff yan. Napakadami staff niyan. Yung mga congressman na sumusunod-sunod sa kanya. Mga nabigyan, mga nakita, alimbawa lang. Hindi ba mastermind si Saldico? Pwede. Pwedeng mastermind si Saldico. At matuturing ng mastermind si Saldico kung ganun nga lang. Wala mo ng paano, wala Bonget ha. Kasi baka isipin niyo, wala mo ng Tamba ha. Baka kasi, yun na kasi naratibo na ng mga naisipin, parang hindi mailigaw eh. Hindi ko siya sabing magnanakaw si Bonget, ha? Yun lang ang sinasabi ni Saldi. Pagpalagay mo, wala muna niyan. Bakit sinasabi ni Pinky, ha, na walang mastermind? Eh si Saldi ko, pwede niya maituring yung mastermind eh. O hindi kaya may tinuturing kang mastermind talaga? Dahil sa salita o sa word mo na walang mastermind. Eh doon pa lang, guilty ka na. Kung walang mastermind, eh ano si Saldi? Hindi ba mastermind? O di magbabago isip mo? O mastermind si Saldi? Sige, mastermind. So ibig sabihin, nung sinabi mo yung salitang walang mastermind, may tinutukoy ka sa sarili mo na talagang alam mong may mastermind. Nililigaw mo lang yung taong bayan, Pinky. Doon pa lang, huli ka na. Doon pa lang, sa katwiran mo, sa salita mo, sa sagot mo,
huli ka na namin. Di ho ba? Walang pinagkaiba yan doon sa bahay mo. Nagtanong sa'yo, andyan ba si kasi may utang ako sa kanya eh. Nasa bahay ako. Nagtanong sa akin yung isang kapitbahay, si Aling Cloring. O Aling Cloring, kamusta ka na? Ay, Toy, andyan ba si Brian? Bakit? Ang laki ng utang niya sa akin eh. 20,000, di pa binabayaran eh. Ay, hindi ko nakita eh. Tapos sa susunod, darating si Aling Cloring. Toy, andyan ba si Brian? Natatago eh. Sasabihin mo ba sa loob ng bahay? Sasabihin mo ba sa kay Aling Cloring naniningil ng utang? Sasabihin mo ba sa kanya yung kagaya ng sinabi ni Pinky? Ay, wala rito si Brian ha. Wala rito sa Brian. Wala rito ha. Wala rito. Aling Cloring! Oh, wala rito si Brian ha. Wala rito. Guilty ka kasi alam mong sisingilin yan. Alam mo, ando doon si Brian sa bahay. Kaya sinabi mo wala si Brian. Hindi kaya mo sinabi, Pinky, walang mastermind? Kasi alam mo, mastermind kung sino. Kasi kung walang mastermind, ano si Saldi ko? Mastermind si Saldi ko Kung walang pag-uusapang Malacanang ha? Gets nyo ako? Hindi ko sinabi si Bongit, magnanakaw si Saldi ko may sabi niyan. Ang gusto ko lang hulihin si Pinky sa pananalita niya, sabi niya walang mastermind. So, paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay oposisyon, na panay sa Senado? 1 trillion budget? Kaya nadulas si Pinky. Pinky nadulas. Nasabi ko sino mastermind. Sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, sabi nila bawal daw eh. Saka nakakita bawal daw, nasa rules naman. Ang dami naniwala, pati mga ibang vlogger bawal pala eh. Lumalabag talaga si Kita, sa si Marcoleta. Hindi sila nagbabasa sila eh. I-search nyo. No? Wala kang makikita hindi bawal. Sila na nagsasabi. Majority Pero pagpipilitan pa rin nilang tama sila. To do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the president is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ, wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, will get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay na kami niimbestigahan lahat. No? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam nyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Diba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very
clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So nagugulat lang ako kay let's say kay Senator Erwin paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandiyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan Di ba kasama din yan sa panabigan ng maleta sa 18 Marines? Yan si Erich. So, I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe in your Senate President the whole Senate. I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Sila bending the law, bending the rules. Ako bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isahin. Basta't kaya, ginagawa. Sa impeachment po, consensus. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. So again, I want to emphasize the priorities of this majority. No? One is the soul of the nation. So good governance. Okay? Kasama po dun sa good Sa tono ng pananalita ni Cayetano, halatang mahal niya trabaho niya. Mahal niya ginagawa niya. Mahal niya posisyon niya. Kumpara kay school bukol, wala ka mararamdaman eh. Oo, puro pagka nagpapakatuta, ang nararamdaman mo, nagpapakachuchu. Totoo lang. Dito talagang siya dumagawa, walang basbas ng mataas o malakanyang. Makikita mo sa pananalita ng isang tao kung kontrolado siya eh. Oo, hindi ganito, maluwalhati yung sinasabi. May Bible verse. governance, hindi lang yung accountability, which is the committee hearings and the impeachment, kasama din po dyan yung mga legislation that goes into the real numbers o yung economics para hindi gutom ang ating mga kababayan, para walang temptation for crimes and for corruption, di ba? So, kasama sa good governance, accountability, blue ribbon, kasama din po dyan yung impeachment, no? Then, as I said, kasama din po dyan yung real numbers. So, many other things will come up. There are administrative things. But as you see, no, sabi nga nila, no, they're throwing everything, including the kitchen sink at you. No, they're even the kitchen. Tinatapon na sa amin. Anything they can think of, kaso daw. So guys, what can you do? One, pray for us. Pray for the nation. Two, tutukan. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Read between the lines. Anyone can speak. Okay, tapos na tayo. Ang ganda na sinabi niya, read between the line. Alam nyo na, talaga, ang lahat ng flood control, susi nito sa flood control investigation, lahat sila nagkakaganyan. Lahat sila ngayon nagagalit. Yung mga pinklawan, pinagtutulong-tulungan na si Senator Marcoleta. Kaya ngayon, yan, si Trililing, trap yan eh. Trap ni Senator Marcoleta ulit yan. Diba? Kumagat sa trap. Trililing, kumagat sa trap ni Senator Marcoleta. Di ba bakit? Wala naman siya sabi mananakot eh. Sabi niya mananakot eh. O hindi magharap kayo, pag nagharap kayo sa Senado, tatanong siya ni Marcoleta, isa lang eh. Hindi ka niya ahamunin, hindi ka tatakutin. Bakit ka may hawak na warrant of arrest? Hindi mo pwede isagot yan sa harap ng Senado na kasi gusto niya kasi inamon niya ako eh. Sasagot mo, kapilosopuhan yun. Sa'yo yun. Pero hindi tama yun. Nasa harap ka ng Senado, sumagot ka ng tama. Bakit may warrant of arrest ka? Seryoso yung hawak mong papeles. Tapos yung sagot mo, hindi seryoso? Kaya ka may hawak na warrant of arrest? Kasi gusto mo si Bato hinamon ka kaya kumagat ka? Hindi ordinary sagot yun. Hindi maganda sagot yun. At hindi pang Senado sagot yun. Kaya doon pa lang, kumagat ka, napakagat ka ni Marcoleta sa trap. Natrap ka ni Senator Marcoleta, Trililing. Di ba? Sumagot ka ng formal. O sige, aber, yun ang sagot mo. Pero saan galing yung warrant? May mananagot. Ba't pinahawak sa yung warrant? Di ba? Official yan? Paper yan kung sakali. Ang mahirap daw kung fake warrant. Pag naimbestigahan. Delikado yun. May kalalagyan dyan. Okay, maraming salamat. Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang masustansyang pag-uusap.
isang komentaryong punong-puno ng karunungan at isang makabuluhan talakayan na naman ang aking hinatid sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.